Okay, magandang araw po sa ating lahat at bago tayo magsimula gusto ko lang magpapasalamat dito sa mga nagpapakulay po sa ating channel. Kay special mention to Miss Judge 368. Ayan, maraming salamat po sa 125 pesos po na pakulay. Ma'am, maraming salamat. At itong si Julius Arbolado 161. Ayan, maraming salamat sa $15 po. Sir Julius, maraming salamat. Miss Judge, maraming salamat sa inyo po sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa channel ng Don Mar TV. Okay, so ayan, simulan na natin itong una nating pag-uusapan. Okay, ipapakita ko sa inyo itong video na itong si Vice President Inday Sara Duterte formal na po na inendorso niya, no, through the campaign ads. Sobrang nakakakilabot po ang itong campaign ads na ginawa ni Senator Bato de la Rosa at ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya yan, okay? Itong pangalawa nating pag-uusapan, itong Vice President ng Amerika na itong si J.D. Vance, okay? Nag-speech ito in front sa mga leader ng Europa at nabanggit niya doon yung mga kalaban na mag-crackdown ng free speech, okay? At parang kinakampihan niya itong si Pastor Apollo Kibuloy sa sitwasyon sa nangyari dito, okay? Alam naman natin na itong si Presidente Bongbong Marcos, hindi siguro niya nakayanan itong freedom of speech ng ginawa ng SMNI, no? At itong si Pastor Apollo Kibuloy lang naman ay nagserbisyo para sa taong bayan na ilahad sa taong bayan ang katotohanan through this SMNI. Pero anong ginagawa nila? 'Di ba? Pinatahimik nila itong si Pastor Apollo Kibuloy at kinulong pa, 'di ba? So siyempre, marami po ang hindi po sasang-ayon sa mga sinasabi natin dito dahil sasabihin na naman nila, ay si Pastor Apollo Kibuloy, ano yan iba yung kaso niya, bla bla bla, kasi ng ano yan, ng abuso yan ng mga babae o ganon, di ba? Alam naman natin na itong si Senator Risa Hontiveros, tinake advantage rin niya itong administrasyong Marcos dahil magkaaway na ang Marcos at mga Duterte, 'di ba? So mamaya i-explain natin 'yan. Yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, ayan, binigyan ako ng coffee ng aking asawa Ang sarap-sarap ng coffee. Ayan, dumarating na. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makarinig sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita, argumento, ang ating mga reaksyon sa mga bagay-bagay. And importante rin yan na makasubscribe kayo kasi po ma-notify yan sa inyong mga cellphones na meron na tayong bagong upload at kung meron man tayong o kung nagla-live man ako, alam nyo kaagad, okay? Sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so without further ado, ipapakita ko sa inyo itong campaign ads na formal na po na inendorso ni Vice President Inday Sara Duterte, itong si Senator Bato de la Rosa. Okay, ipapakita ko sa inyo play! Binabatikos, pinaparatangan, at dinudungisan nila ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo? Di ba? Actually, bilib ako dito sa campaign ads na ito Kasi kung sino man ang director nito, itong campaign ads na ito, kung sino man ang gumawa sa plano nito, no,
paano i-deliver, ang style, yung anong tawag doon? Element of surprise, okay? Kasi yung una, akala ko si Senator Bato lang eh. Biglang nagpakita si VP Sara. Sabi ko, kinalibutan talaga ako dito sa campaign ads na ito. Alam nyo, itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa, akma talaga sa kanyang personality. Alam nyo ba kung bakit? Dahil totoo eh. Di ba? Binabatikos itong si Senator Bato de la Rosa. Marami pong hindi nagkagusto dito sa kanya, sa kanyang mga ginagawa, nung time po na siya po ay chief PNP ni former President Duterte. Na hindi nila alam na si Senator Bato de la Rosa lang po ang may guts po na labanin itong ang hirap-hirap nito. Imagine that one, kakalabanin mo yung mga big fish dito. Mga narco list. Pero tunay siyang nagserbisyo. Di ba? Hindi kagaya ng ibang mga politicians dyan na dakdak lang ng dakdak ng bibig nila, kagaya na ni Marbel. Tingnan nyo ang reasoning ni Marbel ha, na hindi raw mga jadik yan, kundi nagpapahaba lang ng oras. Imagine that one. Ikaw, Marbel, nakakahiya ka. Kung ikaw ay gagamit ng bawal na gamot, dahil pagod ka sa serbisyo, ganun, hindi yan rason. Hindi yan excuse na ikaw ay gagamit ng bawal na gamot. Nakakahiya po kayo. Chief PNP po kayo. Pero parang ini-encourage, parang ini-encourage mo pa na sabihin sa taong bayan na hindi jadik yan. Anong tawag mo doon? Dependent. Alam mo, Marbel, mag-aral ka, mag-research ka muna patungkol dyan. Wala kang alam. The fact na gumamit ang isang pulis, doktor, o sino man pagpahaba ng oras, makonsider na yan na jadik kasi dependent na siya eh. Pinagbabawal nga yan dahil masama yan sa ating katawan at masama yan sa ating isipan. Kaya nga ang dami mang nagugurgur dyan eh. Pero itong si Senator Bato de la Rosa po, pinagtripan, pinag-initan, ginajudge nila kaagad. Pero ito lang yung tao po na Chief PNP na tunay na nagserbisyo, hindi po natakot. Inalay niya ang kanyang buhay para sa taong bayan. Ang kanyang kalagayan at that time was very dangerous. Pwede siyang magurgur anytime. Pero mas pinili niya na magserbisyo sa taong bayan kasi si former President Duterte at ito si Senator Bato de la Rosa, hindi nila kaya tingnan ang taong bayan na nabibiktima dito sa mga kabalastugan ng mga jadik na ito. Di ba? Kaya, Senator Bato, tama lang na Vice President Inday Sara Duterte saluted you. Okay? Mabuhay ka, Senator Bato de la Rosa. At may dedikasyong magsilbi. Ikaw, Senator Bato de la Rosa. Grabe guys, palakpakan. Alam niyo no, kodos sa mga gumagawa ng kodos talaga sa gumagawa ng ads na ito. Nakakakilabot po ng pagdating ni VP Sara na ang lakas po ng atake na pagdating ni VP Sara na para bang madilim pa yung paligid ni Bato de la Rosa. Nung dumating si VP Sara, huwag kang mag-alala, lumiliwanag yung environment na nandito po ako, nakasuporta doon. Parang ganyan ang delivery ng content eh. Huwag kang mag-alala, Senator Bato, nandito po ako nakasuporta sa iyo. Yan ang sabi ni VP Sara. Tingnan nyo, ang ganda-ganda ni VP Sara. I'm so excited na maging presidente na itong si VP Sara eh. Ang patuloy na sumusumpo sa illegal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban. Di ba? Walang kaepal-epal. Ang ganda po na pagkagawa itong ads na ito. Walang kaepal-epal, no? Talagang it really reflects their personality. Si VP Sara at si Senator Bato de la Rosa. Talagang totoo. Di ba? Hindi kagaya ng iba dyan, sasayaw ng budots.
Hindi kagaya ng iba dyan, pangiwi-ngiwi pa yung mga ngiwi, Team ngiwi. Ay, nako, sao na lang, Blay. Ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng... Ikaw, Senator Bato, ang kailangan. Totoo yan. Totoo ka, Senator Bato. Kahit nga dyan sa Senado, kahit alam mo na kalaban yung inihiring, pero patas kang ito yung napapansin ko kay Senator Bato, ha? Kahit pabor sa kanya ang hearing, ang issue, pero patas siyang mag-investigate. Hindi kagaya ng mga tuwadcom na they will take advantage on their power. Contempt ka agad. Tingnan, kasi ang ma-remember ko kay Bato, yung hearing kay J.M. Morales, no? Yung pwede yun gamitin ni Bato yung kay J.M. Morales na issue na pinatawag si J.M. Pwede yun gamitin as siraan ng siraan itong Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi yan ginawa ni Senator Bato. Nag-hearing si Senator Bato at that time, patas ang kanyang paningin. Di ba? So, ako, dyan ko masasabi na si Bato talaga is tunay ang serbisyo niya. No? Hindi niya inaabuso ang kanyang power. Okay? Yun lang po ang aking masabi dyan. Play, patuloy. Pilipino. Matibay ang bato. Hindi matitibag ang bato. At misyon kong pangalagaan ang buhay nyo. Mission ko na pangalagaan ang buhay nyo. Kasi po, imagine ha, sorry pero ako, dismayado talaga ako sa Administrasyong Marcos. Especially sa criminality. Kabago-bago lang po, last 2 months ago, ang daming mga balita patungkol sa mga nalulong sa bawal na gamot at ginurgur nila ang sariling pamilya nila. Consecutive yun ha? The other month ba yun or last month? At nawindang po ang Pilipino, ang taong bayan, nawindang na kung makikita nyo sa social media, sasabihin kaagad ng taong bayan doon sa mga nag-post, sa mga nag-share, ibalik na ang mga Duterte. Kasi po nakikita nila at napapansin nila at na-realize nila na tama pala ang isinisulong ni former President Duterte nung time na siya po ay Pangulo ng bansa natin. Edi syempre, itong mga kalaban ng mga Duterte, sarado na ang mga isip niyan. Hindi yan hahanga sa ginagawa ni Duterte. Dahil ang kanilang inuuna, pamumulitika So, wala na yang nakitang maganda sa Administrasyong Duterte. Sarado na po ang mata, isipan at tenga niyan. Wala na po yan. Pero tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayang Pilipino, taong bayan, tayo yung pinakaunang tayo yung unang makaramdam sa ginagawa ng former President Duterte. Kaya para yan sa atin Hindi kagaya ng administrasyon ngayon. Sila-sila lang ang nakabenepisyo sa kanilang mga ginagawa. Itong si Bongbong Marcos, ang daming mga connection. Labas at sa loob ng politika, ang daming mga kinaibigan niya, lahat. That's all they can give to the Filipino people. Their own interest. Sila lang po ang yumayaman. Sila lang po ang nakabenepisyo. Gamit ang pera ng bayan, sasakay ng mga eroplano dito, helicopter dito para sa kanilang campaign. Sila yung nag-spend ng tax natin. Ginamit nila. Wala mang masama dyan. Pero sa panahon kasi ni former President Duterte, nag-iingat na gumasta sa pera ng taong bayan. Yang alyansa ng Bagong Pilipinas, yung kanilang gamit yan. Tax natin yan. Grabe ang kanilang pangangampanya, di ba? Pupunta sila kung saan-saan.
Dito sa Negros, dito sa Bacolod, dito sa Cebu, ganyan. Lahat-lahat na. Pero ang PDP laban, wala silang resources. Ito ring mga balimbing na mga senador, kagaya nito ni Tolentino, ito ni Pacquiao, kapito ko rin kasi makasave sila ng campaign expenses. Di ba? So, ano bang ibig kong sabihin? Itong mga taong to, itong mga kaalyado ni former President Duterte, hindi kasi sila nag-iisip sa kanilang ano yung makukuha nila kapag sila po ay naluklok sa serbisyo sa gobyerno. Ang iniisip kasi nila, what will be the future sa ating bansa, especially ang mamamayang Pilipino. Now, kayong mga supporters ni Bongbong Marcos, magdadalawang isip na kayo. Kung nagtitiis lang kayo sa administrasyon na ito, well, you vote for Bongbong Marcos and senador. Kayong mga loyalista, nagtitiis kayo. Kung magtitiis kayo, wala, sige. Pero kung gusto nyo na it will affect your life, bumoto kayo dito sa PDP laban. I'm not joking. Ngayon, nakikita ba natin? Umepekto ba itong mga pinanggagawa ni Bangag? Wala. Mas lalo tayong naghihirap. Sobrang nagbahala ng yung mga bilihin. Gusto ko ligtas kayo. Gusto ko ligtas kayo. Tama yan, Senator Bato. I feel you. Alam kong nagsasabi ka ng totoo. Hindi lang propaganda. Taga nyo sa Bato. Yes, sir, sa Senado. Ang galing. Sa lakpakan. Yes, sir, sa Senado. Alam kasi kilala ko itong si VP Sara Alam niya kasi kung ano yung pinagdaanan ni Bato de la Rosa. Si VP Sara po siguro ang living testament ni Bato. Noon pa yan sa Davao. Alam niya kung ano ang pinagdaanan ni Bato nung time na si Bato po ay under the administration ni former President Duterte, ng mayor pa si Duterte sa Davao. Saksi yan si VP Sara. Okay, kaya hindi siya mahiya at very confident itong si VP Sara na mag-endorse kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, ibalik sa Senado, iboto de la Rosa 22. Bato para sa senador. Kung mga ang dami na pong mga kung nakikita nyo yung interview ni Corina ni Karen Davila kay Senator Bato de la Rosa, minention po ni Bato de la Rosa ang dami na po niyang ginawa na mga batas, okay? Panukalang batas sa Pilipinas. Isa na doon as far as I can remember, yung mga, kung mapapansin nyo ang mga municipality ngayon, mga cities ngayon ng bansang Pilipinas, very high-tech na po yung ating mga bumbero, yung mga fire truck natin. Si Bato po ang gumawa ng batas na para mapa-improve po itong mga equipments at kasangkapan ng mga firemen natin. Okay? Palakpakan, Senator Bato. Palakpakan. Kaya dito sa Don Mar TV, formal kong sabihin sa inyo, mga audience ko dito, let us vote for Senator Bato de la Rosa, number 22 sa balota. Ayan, okay. Kung gusto nyong, panuorin natin ng buong buo, na wala pong putol-putol itong campaign ads ni na VP Sara at ni Bato de la Rosa. Heto po, ipapakita ko sa inyo one more time na tuloy-tuloy. Play! Binabatikos, pinaparatangan, at dinudungisan nila ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo?
at may dedikasyong magsilbi. Ayan. Di ba ang galing? No? Ang galing, ang galing. Sa totoo lang. Nakakilabot nga eh. Di ba? So, ayan. We wish you good luck, Senator Bato. And Filipino people will always support you. Ha? Mas lalo ng maraming susuporta sa iyo. Nang nakita nila na si Vice President Inday Sara Duterte po mismo ang nagsabi na nasa tabi lang si VP Sara para sa iyo. Okay? So ayan, punta tayo sa next topic natin. Heto. Pag-usapan natin itong nangyari po kay Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Alam naman natin na si Pastor po ay nakulong ngayon, 'di ba? Kasi kung ano-anong mga binibintang nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami po ang mga nagsasabi na itong si Pastor po ay pinatahimik lamang. Kasi he has SMNI. Ang SMNI kasi is a type of channel na hindi, kumbaga, unfiltered eh. Kung ano yung katotohanan, ibabalita yan ng SMNI. Kahit may nasagasaan pa yung malaking politiko. Yan nga, bumibilib ang taong bayan ng SMNI. And if you will remember, ang SMNI po ay isa sa mga dahilan, SMNI led by Pastor Apollo Kibuloy, isa ito sa mga dahilan na nanalo po itong si Bongbong Marcos. Kasi po, marami po ang naniniwala sa SMNI. Kung matatandaan natin, lahat ng mga mainstream media, ABS-CBN, News 5, GMA, yan, yung mga bigating UNTV, hindi mo makikita na may papuri kay Bongbong Marcos at that time. Ang lahat ng makita nyo, lahat paninira kay Bongbong Marcos. But only the SMNI, kung matatandaan natin, ang nagbalita ng totoo patungkol po kay Bongbong Marcos. Ang SMNI, walang problema. Binabalita nila rin yung mga kay Leni Robredo, ganun, ganyan. Pata sila. Kaya nga, yung at that time, yung campaign 2022, hindi na nanunood ang taong bayan sa ibang mga mainstream media. Dito na nanunood sa SMNI. At that is one of the reason na nalo po si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, kinalimutan niya yan eh. Wala siyang utang na loob dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa ginagawa ni Pastor. Hindi ka nakaupo ngayon dyan sa Malacanang, Bongbong Marcos, kung hindi dahil sa tulong nitong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang SMNI. Isa ito sa mga dahilan na umabot ng 30 million ang inyong boto. Okay? Ngayon, na ang SMNI ay binalita pa rin kung ano yung katotohanan, pinatahimik na nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, itong Vice President ng Amerika na itong si J.D. Vance, nag-speech ito sa harap ng mga leader ng Europa. Mga leader po ng mga Europa. He was talking about crackdown sa mga free speech sa kalaban nyo sa politika, kalaban nyo sa media, o kalaban, o yung mga ayaw talaga sa inyo. Akma ito sa nangyari po kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, eto po ang balita na ito. Kinakampihan po nila si Pastor Apollo Kibuloy patungkol po dito. Okay? So, eto, panoorin natin. Puko po sa pansin ng ating pong mga mamamayan. Ito naging speech po ni US Vice President J.D. Vance sa harap po ng mga lider sa Europa. At binanata niya at kinundinan niya yung issue doon ka Eric ng crackdown sa free speech. At sinabi niya kay Eric itong katagang censoring your opponent and putting them in jail.
ito'y akma sa ginawa ngayon ng Marcos Jr. administration kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sir. Exactly. Nakakatabang puso that a foreign leader coming from Estados Unidos sa Amerika ay napapansin po ang malubhang kalagayan ng panunupil sa mga fundamental na karapatan ng ating mga mamamayan na kahalintulad sa lumang martial law ng tatay nitong Marcos Jr. sa panahon po ng lumang diktadura ng Marcos Sr. And tama po yung ganong pagtingin sapagkat ginawa yan hindi lamang kay Pastor Quiboloy kundi pati sa KOJC kung saan ang mga relihiyosong compound. Imagine that one ha, pati Amerika napapansin itong mga galawan ni Bangag. Ang mga religious structure, yung compound of faith, yung religious workers, mga sibilyan, kabataan, kababaihan, sinasaktan. At kahit na nakikita sa buong mundo, inaatake at ginagamitan ng tinatawag na state terrorism ng mga pulis sa utos mismo ng presidente at ng kanyang local government secretary. So malinaw na ang ginawa kay Pastor Quiboloy, ang ginawa sa panunupil sa Kingdom of Jesus Christ na isang kahalintulad ng kahindik-hindik na state terrorism, at ngayon ay ang pagpapakulong kay Pastor Quiboloy kahit wala pa siyang conviction ay hindi makapagpiyansa at lahat na lang sinisilip ng mga gobyernong ito upang gipitin at ipitin ng todo. At ang pagkakawala ng SMNI kahit na may prangkisa na ibinigay ng batas, hindi siya binibigyan ng karapatan na mag-operate ng gobyerno ni Marcos. At ito ay nagpapakita na tamang-tama ang obserbasyon na ginawa ng Vice President ng Estados Unidos doon sa pagtitipon sa Europe upang matauhan at magkaroon po ng magising sa isang napakalubhang pagkalasing sa kapangyarihan itong gobyerno sa kasalukuyan na akala nila. Imagine that one ha, lasing sa kapangyarihan. Bongbong Marcos, sabi ni Ka Eric, lasing ka raw sa kapangyarihan, kaya pala every time na nagrarally kayo, hangover ka. Hangover. Lasing sa kapangyarihan pala, kaya laging hangover. Naninilaw na yung yung ngipin mo. Ang panunupil na ginagawa nila ay hindi tututulan ng mamamayan at ngayon ay lumulubha na ang ganitong kalagayan na even. Kaya nga lumulubha na rin yung dilaw ng kanyang ngipin Ang mga leader sa ibang bansa ay napapansin ito. This is a very welcome development, Brother Admar and Brother MJ. Po, lalo pat nakasaad po sa Article Section 4 ng Bill of Rights, yung ating pong kalayaan sa pananalita. Nakabatay din po ito sa Section 5 ng Bill of Rights pa rin, ang kalayaan po sa pananampalataya. Nakikita natin kay Eric na ito po ay nasasalaula dito po sa ating bansa. Yes, first time kong nakakita, no? In my being a very avid student of history, wala pa akong nakikita na ganito kalantaran, kaabusado, at walang pakundangan o anumang nikatiting na pagrespeto sa mga reliyosong compound, sa mga reliyosong organisasyon at ginagamit ang poder ng pulis para gumawa ng state terrorism. The first time ko po yan nakita at nasaksihan sa aking karanasan sa mga kilusang masa, sa pakikipag... alam nyo, totoo, ito sa balitang ito, napansin ko na itong administrasyong Marcos, maling-mali talaga. Maling-mali in so many ways. Kasi po, itong si J.D. Vance, US Vice President, ipinaalam lang niya sa mga leader ng Europa ang pag-exercise po ng demokrasya. Ano ba ang demokrasya? Ang demokrasya po, ang ibig sabihin niyan, kung saan po ang nakakarami, doon tayo. Ang Pilipinas, demokrasya Ang bansang Amerika, demokrasya. Pareha tayo. Now, bakit maling-mali itong administrasyong Marcos? Hindi mo po pwedeng patahimikin ang isang media, especially itong si Pastor Apollo Quiboloy, kinulong nyo pa,
Ha? Kung sasabihin nyo na, nakulong yan dahil pang-aabuso Hindi. Para sa akin, alibay na lang yun Ang demokrasya kasi, normal yan. Sabi pa nga ni former President Duterte na hayaan nyo si Leni Robredo na mag-criticize sa akin. Demokrasya tayo. That's part of democracy. Kung hindi nagugustuhan ng taong bayan ang mga ginagawa ng gobyernong Marcos, kung majority of the Filipino people expresses their sentiments about what happened sa leadership ni Bongbong Marcos, let it be. Kasi itong mga pagpatatahimik, ito, sina Torre, sina Marvel, no? Na sila rin. Sila pa yung unang kumampi sa mga politicians na instead na sila sana yung magbabantay sa seguridad ng tao, sila pa yung natatakot na yung tao sa kanila. So, marami nga ang nagsasabi, are we experiencing already martial law? Kaya nga tinatawag nila silent martial law Look at what happened ngayon sa Cebu, nung leader dyan sa mga maisog. Nilusob na naman nila. Breaking news yan kanina. Nilusob nila. I don't know for what reason. Kinuha yung laptop, yung cellphone. Kung titingnan nyo, in the other side, pang-aabuso na ito sa mamamayang Pilipino Kilala itong si Jun Abines ba yun? Kilala yun leader sa maisog na mag-organize ng mga rallies. So kung ito po ay inaresto nyo, nag-serve kayo ng warrant, anong sasabihin ng taong bayan? Wala na ba karapatan for freedom of expression? Demokrasya tayo? Di ba? Nung panahon ni former President Duterte, ingay na ingay lagi yung mga taga-UP, nagrarally, sina Castro, nagrarally. Anong ginagawa ni Duterte? Pinupuntahan niya. Kinausap niya. Binigyan pa ng mga snacks. Nilagyan pa ng mga canopy dahil sobrang init raw at umuulan sometimes. That's part of democracy. Bakit niyo haharangin itong mga ganito? The people has the right to criticize the government para mag-improve po ang gobyerno natin. Para maiiwasan po ang mga maling gawain ng mga gobyerno. So the people has to speak. That's part of democracy. And that is healthy. Kasi kung ang taong bayan magsasalita, dapat kayong nasa posisyon, kayong mga leaders dyan, ng gobyerno, dapat susunod kayo sa tao. Suggestion, you have to hear, you have to weigh things. Ano ba ang nakakarami? Anong gusto ng nakakarami? Doon kayo. Yung ginagawa ng Tuwadcom, panggigipit ng mga Duterte, do you think ginusto yan ng taong bayan? Hindi. Ano ang nakakarami? Mag-survey kayo. Ano ang nakakarami? Yun ang sundin ninyo. Because itong bansang ito, kung hindi natin i-practice o i-exercise yung demokrasya, mas lalo tayong lulubog. Yan talaga ang pundasyon ng ating bansa. Kaya nga, nag-decide tayo na dapat demokrasya, di ba? Para uunlad yung bayan natin. Anong nangyari? Hindi nyo sinusunod. So what happened? Magulo. Noong panahon ni former President Duterte, may gulo ba? Wala. Ang nanggugulo lang yung mga narcolist, yung mga dinakip na nagbebenta ng mga bawal na gamot. Di ba? But I can always say, Duterte exercises fairness, exercises
equality of power. Hindi po siya nangingialam sa legislative. Pero ngayon, wala. Sino pa ba ang sisita dito sa Kongreso? Ikakampi ng executive. Ito ring Senado natin, hindi po makakikibo. Kasi kontrolado rin. Naasaan na ang equal power natin? Bakit? Hindi natin alam. Pati yung judiciary na yan, pakikialaman yan eh. Equal yan eh. Judiciary, legislative, at executive. Equal power yan. Kahit presidente ka pa, executive, wala kang karapatan. Kasi equal yung kapangyarihan natin. Okay? So, yun po. Tamang-tama lang na itong si J.D. Vance, binanggit mo yan para alam ni Bongbong Marcos na mali ang kanyang ginagawa dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Don't forget guys na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan And at the same time, mag-subscribe kayo sa Donmar TV kung bago ka pa lang dito sa ating channel. Kasi ma-notify yung mga cellphone ninyo kung nagla-live na tayo o kung meron man tayong anong tawag doon? Bagong uploads. Okay? Subscribe rin kayo. And meron tayong pangalawang channel natin Donmar TV Balitang Totoo. Okay, Donmar TV Balitang Totoo. Nag-a-upload tayo ng mga videos doon, updates na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. So kailangan nyo rin mag-subscribe doon. Okay? Okay, so maraming salamat po sa mga nanonood. Always remember, mga audience at mga moderators, kayo po ang inspirasyon ko para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.